Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, libo-libong pasahero stranded dahil po sa Bagyong Quinta. Bagyong Quinta, humina pa. Rekomendasyon ng total ban sa paputok. Nakadepende ho sa bilang ng mga mapuputukan ngayong taon. Depende po sa resulta sa kampanya natin ngayong taon, maaaring ikonsidera ho natin yung ban po sa firecrackers. Philippine Army dumipensa sa pag-arasto sa ilang top leader ng NPA sa kabila ng umiiral na SOMO. Hindi po saklaw ang law enforcement operation sa ceasefire. Ang ceasefire ay tigil putukan, ngunit ang pagsagawa ng ating mga kapulisan, ating government forces ng law enforcement operations ay tuloy-tuloy po yan. Malacanang nanawagan naman ng kahinahunan sa oposisyon kaugnay sa suspensyon ni Cebu Governor Gwen Garcia. Kampo naman ni Garcia maghain ng criminal at administrative charges o case sa Ombudsman Central Visayas. Ang panawagan po namin ay yung hinahon, no? At sana po ay daanin na lang po sa mahusay na proseso ng ating batas. Balitang pangkalakalan, Rural Improvement Club binigyan ng pondong pangkabuhayan ng provincial government ng Nueva Ecija. At abroad, 27 patay sa pagbagsak ng military transport plane sa Kazakhstan. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po tayo ngayon na Miyerkules, December 26, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po'y live sa DZWT 540 RMN Baguio, DXBC 690 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao at sa DYVR 657 RMN Rojas. RMN News Nationwide. Unahin po natin ang panahon mga kasama. Humina na yung Tropical Storm Quinta habang patuloy pong kumikilos sa Western Visayas sa bilis na 24 kilometers bawat oras. Ulitaw na mataan sa bisinidad ho ng Rojas City, Capiz. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Ayon sa Pag-asa, kung wala pong magiging pagbabago sa kilos niyan, Huwebes ng gabi, nasa labas na siya ng area of responsibility. Sa ibang lugar naman, ibinaba na ang babala ng bagyo, gayman pinapayuhan pa rin ang mga residente ang apektado ng bagyo na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon, nakataas na lamang po ang signal number 1 sa mga sumusunod Mindoro Provinces, Romblon, Masbate, Burias Island, Northern Palawan, Calamian Group of Islands, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Provinces at Guimaras. RMN News Nationwide. Kamday po ng Bagyong Quinta mga kasama, halos nasa 6,000 na ang bilang na may stranded passengers dahil sa pananalasa ng bagyong ito. Matapos po hindi payagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe mga barko at motorbangka dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang sa apektado ng bagyo ay ang mga pasahero dyan sa Port of Manila at saka sa Cebu
kung saan nasa 80 at 2 barko at 23 motorbangka ang kansilado ng biyahe. Sa ngayon, nakataas pa rin ang heightened alert ng ahensya at patuloy po ang kanilang monitoring sa mga lugar na dinaraanan ni Quinta. Samantala, bukod sa ilang biyahe ng barko, umakyat na sa 37 ang mga kansiladong flight sa Luzon at Visayas dahil sa bagyong Quinta. 29 sa mga kansilado ang biyahe ng Cebu Pacific patungong Birac, Katiklan, Rojas, Legazpi at ang pabalik ng Maynila. Wala po sa mga nabanggit na destinasyon. 8 naman flights ng CES Air patungong Kalibo, Masbate at Tacloban at pabalik ng Maynila ang kinansela rin dahil sa bagyo. 7 barangay sa Capiz, bahana. Sama natin sa balita live mula ho doon. RMN Nationwide Report. Si Michelle Oropio ng RMN Rojas. RMN Report. Masusing minimonitor ngayon ang PDRRMC sa Capiz sa panguna ni Capiz Governor Vic Atangco ang sitwasyon ng mga kabayanan at ang City matapos mapaulat na nasa sentro na ng bagyong Quinta ang lalawigan. Kada oras na nagbibigay ng announcement sa radyo ang gobernador hinggil sa latest monitoring ng PDRRMC sa bagyo at paalala na rin sa mga mamamayan na nakatira malapit sa baybayin at bulunduking lugar na lumikas na sa pinakamalapit na evacuation center at huwag hintayin na magka-flash flood o landslide. Sa pahayag ng gobernador ay may 7 kabaranggayan na ngayon sa Capiz ang binabaha. Hindi na madaanan ng mga light vehicles at underwater na ang barangay Fernandez at Poblasyon Ilaya sa bayan ng Maayon. Lubog na rin sa baha at di maaring daanan ang maliliit na sakayan ang barangay Pagbunitan sa bayan ng Sigma, Bito, Nilawood at Ilaya sa Cuartero. Maging ang tulay sa nasakupan ng barangay Santo Angel Dumanag ay di na maaring daanan ng anumang uri ng sasakyan. Baha na rin ngayon ang nasa sakupan ng barangay Tinaytayan, Dumaraw, Capiz. Napag-alaman na nakikipagtulungan na rin ngayon sa provincial government ang mga kasapi ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa pangunguna ni General Mabanta sa relief operations at iba pang kakailanganing paghahanda sa bagyo. Maging ang grupo ng Special Action Force ay naka-standby na rin sa Kapitolyo upang tumunong sa operasyon ng PDRRMC. Kasama mo sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ang Indram C naman mga kasama NDRRMC ay natiling nakalerto kaugnay sa bagyong Quinta. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Nanatiling naka-red alert pa rin ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa kabila ng pagda-downgrade sa bagyong Quinta sa pagiging tropical depression na lamang. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, nagdesisyon silang ibaba ang kategorya ng bagyong Quinta dahil sa sobrang bagal na ng paggalaw nito, pero patuloy pa rin ang kanilang gagawing pagbabantay sa mga lugar gaya ng Northern, Eastern at Western Samar, Leyte, Northern Cebu, Camotes Island, Biliran, maging sa lalawigan ng Surigao, Sorsogon, Catanduanes, Albay at Masbate na tumbuksan ng sama ng panahon. Kaugnay nito, sinabi ni Ramos na hanggang ngayon ay wala silang namomonitor na casualty mula nang pumasok sa bansa ang panibagong sama ng panahon. Ngunit nasa 80 pamilya naman ang kinakailangan nilang ilikas mula sa Dapa, Surigao del Norte dahil sa panganib na flash floods. 5 katao naman ang na-rescue matapos masira ang kanilang sinasakyang bangka sa Barangay Corridor, Dapa, Surigao del Norte. Kasama mo sa NDRRM Headquarters, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo Nationwide. Rescue Group naman ng Bacolod City, handa na. Kasama natin sa balita Agnes Apostol ng RMN, Bacolod. RMN Report. Disaster and Rescue Team naghahanda na ang iba't ibang rescue group ng mga local government units sa Negros Occidental at Lungsod ng Bacolod sa posibleng epekto ni Bagyo Quinta matapos idineklara ang Storm Signal No. 1 sa lalawigan. Sa Bacolod City, naka-alerto na ang Disaster Risk Reduction Team sa kanilang monitoring lalo na matapos sinireport na may 2 bahay sa coastal barangay ng Magsungay na na-wash out o inano dahil sa malakas na ampas ng alon. Kanselado pa rin ang biyahe ng mga barko ng Fastcraft at Roro sa Bredco Port sa Bacolod, samantalang tuloy naman ang lipad ng eroplano palabas at papasok sa Silay Bacolod of International Standard Airport. Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard Bacolod sa mga mananagat na iwasan muna ang pumalaot upang walang aksidente at advisory naman sa mga nakatira sa tabi ng dagat na magbantay dahil sakaling magpatuloy ang malakas na hangin at ulan, posibleng magsagawa ng evacuation. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Bagyong Quinta ay nagdulot po ng pangamba sa mga taga-Combal na matinding hinagupit nga ng Bagyong Pablo. Kasama natin sa Balita Live si Merly Comidoy ng RMN Davao. RMN Report.
Kahit hindi direktang apektado ni Bagyong Quinta ang Davao Region, may pangamba ngayon ang mga residente ng Compostela Valley Province na baka makita naman ang panganib na posibleng idulot ng kasalukuyang bagyo na si Quinta. Dahil nga sa hugupit ni Bagyong Pablo, maraming residente sa Cavite Province ang puno ngayon sa pangamba na baka bagyuhin na naman ang nasabing lugar. Ayon kay Mrs. Bardoza ng Compostela Valley Province, hindi na niya gustong maulit pa ang kahit na anumang bagyo dahil na-trauma na silang lahat. Dagdag pa nito, ngayon kahit panakanakang pag-ulan ay parang isa na ring napakalaking peligro sa mga taga-Combal. Pero ayon naman kay M. Obenieta, ang Information Officer ng Compostela Combal Province, walang dapat ikabahala ang mga nakatira sa Combal sa pagdating ni Bagyong Quinta dahil araw-araw naman na nagbibigay update ang LGU Compostela. Sinabi rin ni Obenieta na ang pagkakabahalan mga tao ay patunay lamang na nakahanda na rin sila sa mga posibleng kalamidad. Kasama mo sa DXDC 621 Arman Davao, Merly Cumidoy, Tatak, RMN. Nationwide. Nakadepende ho ngayon sa magiging resulta ng kampanya ng Department of Health kontra paputok kung kanila bang irerekomenda ang total ban sa paggamit ng firecrackers. Sa interview ng RMN kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, kapag hindi bumabaho ang bilang ng mga nabiktima ng paputok, ay makipagpulong sila sa mga stakeholders para tuluyan ang ipagbawal ang paggamit nito sa bansa. Sa kanya, aminado si Tayag na nagawa na nila ang lahat ng paraan para mapababa ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok, ngunit patuloy pa rin ito sa pagtaas. Bilin po sa amin ng aming kalihim, Secretary Ona, depende po sa resulta sa kampanya natin ngayong taon, maaaring ikonsidera ho natin yung ban po sa firecracker. Kasi nagawa na po natin lahat. Nandiyan na po yung scare tactic, po yung apila natin, yung Gangnam Style, nandiyan na po yung community firework display, po yung himukin natin manufacturers na itaas ang kalidad ng kanilang paputok. Nandiyan na po yung kampanya na tulong sa inyo sa media. So, para maibaba natin yan, ang natitira na lang na hindi pa nagagawa ay yung ban po. Sa ngayon ay nakapagtala na ho ang DOH ng 44 na kaso ng mga naputukan sa bansa. Dumepensa naman ang Philippine Army hinggil sa pagkakahuli ng otoridad sa kanilang top leader ng NPA sa Visayas at pang-anim sa most wanted person sa bansa na si Filemon Mendres. Naresto si Mendres ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army at Philippine National Police sa bisa ng arrest warrant kahapon araw ho ng Pasko sa kanyang bahay sa Barangay Tubod, Manhuyod, Negros Oriental. May pato sa ulo na nagkakalaga ng 5.25 million pesos ang NPA leader at naharap sa kasong robbery at rebellion. Sa interview ng RMN kay Army spokesman Major Harold Cabunok, sinabi niya na hindi sakop ang law enforcement operations ng Suspension of Offensive Military Operation o CISPAR, kahit maaaring arestuhin pa rin si Mendres. Hindi po saklaw ang law enforcement operation sa ceasefire. Ang ceasefire ay tigil putukan, ngunit ang pagsagawa ng ating mga kapulisan, ating government forces ng law enforcement operations ay tuloy-tuloy po yan. Dahil sa aming kaso at ito ay number 6 most wanted sa ating bansa, siya ay sinerve lamang ang warrant laban sa kanya. Samantala, sa interview naman ng RMN kay National Democratic Front Mindanao spokesman George Madlos, o kilala bilang tawag na Kauris, iginit nito na labag sa kasunduan ng ceasefire ang pag-aresto sa nasabing top NPA leader kahit pa may kinakarap itong kaso. Absolutely, isang paglalabag yan sa mga kasunduan ng ceasefire. Dahil itong ceasefire ngayon ay mutually declared. Kaya sila ay lumalabag kung gano'n. Noong nakaraang taon, may hinuhuli rin silang kasama sa Mindanao, 3 yata, na panay covered ng Joint Agreement on Security and Immunity Guarantee. Kaya offhand, nasabi ko kagad na ito ay paglalabag ng ceasefire na agreement. Sabihin man nila in relation ito sa police function, ay hindi pwedeng gamitan mo ng ganong logic na police function. Samantala, pinayuan ngayon ng Malacanang ang ruling and opposition party na huminahon. Kasunod ito ng kaliwat kanang patutsadahan ng Liberal Party at ng United Nationalist Alliance. May kaugnayan sa pagkakasuspende kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa interview ng RMN kay Presidential Communication Secretary Sonny Coloma, daanin na lamang ho ang nasabing usapin raw sa tamang proseso ng batas, lalo na't hindi naman na partisan issue ang pagkakasuspende kay Garcia.
Ang panawagan po namin ay yung hinahon, no? At sana po ay daanin na lang po sa mahusay na proseso ng ating batas, no? Sapagkat ito naman pong isinagawa dito, hindi naman po yan partisan matter. Meron po talagang mga batas tayong pinaiiral, no? Yung pong ating mga local government executive, sila po ay administratively under the office of the President. Kaya po noong May paratang laban sa gobernador ng Cebu, dumaan po ito sa proseso. Ang kahuli-hulihan pong proseso ay yung pagpapasya ng tanggapan ng Pangulo na karapat-dapat na magpataw ng suspensyon sa gobernador ng Cebu. Pagdidiin pa ni Coloma na kahit anong partido o sino pang nakaupo basta't lumabag sa batas ay kanilang sasampahan ng kaso. Maghahain ng criminal at administrative case ng kampo ng Ombudsman Central Visayas at Prosecutor's Office ngayong araw. Ang kampo naman ay suspended Cebu Governor Gwen Garcia. Dahil matapos wasakin na otoridad ang mga tents na tinayo sa harap ng Cebu Provincial Capital na inihanda para na rin sa mga taga-suporta ni Garcia. RMN News Negosyo. Nagbigay ng pondong pangkabuhayan mga kasamang provincial government ng Bagbag Nueva Ecija para po sa mga miyembro ng Rural Improvement Club sa Barangay Lantap. Sa tulong nito, inaasama umpisa ng grupo ang kanilang project, partikular na ang catering services. RMN News Abroad. 27 ang patay sa pagbagsak ng military transport plane sa southern Kazakhstan kasama ng mga nasawiang commander ng Border Guard ng Kazakhstan kung saan pa mga kasapi rin ng Border Guards ang sakay ng eroplano. Sa inisyal na investigasyon, ang twin-engine Antonov AN-72 jet ay nawala ho sa radar screens habang pababa na sana sa lungsod ng Shymkent. Ang eroplano ay pag-aari ng border troops na mula ho sa Astana. Sinasabing ang masamang panahon ang sanina na naturang plane crash. Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig mga kasama ang RMN News Nationwide. Miyerkules na ng tanghali, December 26, 2012. Maligayang Pasko pa rin ho sa inyo mga taga-Bacolod rin. Susunod na diyan si kasamang Agnes Apostol sa RMN News Diretso Balitang Bacolod sa DYHB 747. Pwede niyo pong mapanood ang ating patuloy na pagbabalita alas 7 at alas 12 ng tanghali. Dalho lamang kayo sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19. Hi! I'm Christine Reyes.